Magandang araw po mga ka-curious. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isa na namang kahindik-hindik na kaso. Ito ang kwento ng sinapit ng Ropert family sa Ohio. Isa ito sa mga pinakamalalang kaso na nangyari sa kasaysayan ng US. Dahil 11 miyembro ng pamilyang ito ay basta-basta na lang inubos sa loob lang ng 5 minuto. At ang nakakagulat ay ginawa lang ito ng isang tao. Nangyari pa ito sa isang espesyal na araw, Easter Sunday noong 1975, at wala ni isa ang nakaligtas. Ngunit sino nga ba ang responsable sa pamilyang ito? At ano ang motibo niya sa pagtapos sa kanila? Ito ang aalamin natin ngayon sa kwentong ito. Sa Hamilton, Ohio, ay naninirahan ang mag-asawang Charity at Leonard Sr. Ropert. May dalawa naman silang mga anak na mga lalaki. Ito ay si Leonard Jr. at si James Orban. Ang dalawa ay sinanay naman ng mag-asawa sa mga gawain sa bahay, kaya konti lang ang oras ng mga batang ito sa paglalaro. Pero sa kabila nito ay malayo ang loob nila sa kanilang mga magulang. Ang kanilang ama na si Leonard Sr. ay isang bayolenteng tao. Hindi nito ipinapakita ang pagmamahal sa kanilang magkapatid. Ang kanilang ina naman na si Charity ay konti lang ang oras sa kanila dahil sa pagiging abala nito sa mga gawain sa bahay. Sa taong 1946 ay pumanaw na si Leonard Sr. dahil sa sakit na tuberculosis. Sa taong ito, si Leonard Jr. ay 14 na taon lang at 12 naman ang bunso. Sa edad na ito ni Leonard Jr. ay napasa na sa kanya ang role bilang haligi ng tahanan, kaya pinasok na din niya ang iilang mga part-time jobs. Dahil dito ay naabot ni Leonard ang makapag-aral sa kolehiyo at nagtapos na may degree sa electrical engineering. Malago ang karera niya sa trabaho, kaya bumukod na din si Leonard mula sa tahanan nila sa Hamilton. Sa panahong ito ay nakilala naman niya ang dalagang nagngangalang Alma. Di nagtagal ay nagpakasal na sila at nagkaroon ng sariling tahanan sa Fairfield, Ohio. At dito ay nagkaroon naman sila ng 8 mga anak. Ang panganay ay si Leonard III. Sumunod ay si Michael, si Thomas, si Carol, Anne, David, Teresa at si John. Ayon pa ng mga kakilala nila, ang pamilyang Ropert ay masayahing pamilya at madaling pakisamahan. At wala ding nabalitang mga kaalitan nila noon. Ngunit lingid sa kalaman ni Leonard Jr. na may nagbabalak na pala ng masama sa kanyang pamilya. Buwan ng Pebrero taong 1975 ay may isang lalaki ang nagsadya sa gun store sa Hamilton. Bumili ito ng mga ammunitions ng kanyang armas at nag-inquire pa ito ng silencer. Hindi ito pinagdududahan dahil ang taong ito ay may legal din na mga papeles sa paghawak ng mga armas. March 29 sa taon ding ito ay inibitahan ni Charity Ropert ang anak niya si Leonard Jr. at ang pamilya nito na pumunta sa bahay niya sa Hamilton, Ohio para sa darating na pagtitipon sa Easter Sunday kinabukasan sa March 30. Bihira lang sila magkatipon-tipon, kaya napagdesisyonan din ni Leonard na dalhin ang lahat niyang mga anak. Kinabukasan, alas 4 ng hapon, March 30, ay dumating na nga sina Leonard Jr. sa bahay ng kanyang inang si Charity na nasa 635 Minor Avenue, Hamilton, Ohio. Sa hapon din na ito ay masaya namang nag-uusap ang mga matatanda, habang ang mga bata naman ay naglalaro ng Easter egg hunting sa bakuran. Pagkatapos maglaro ng mga bata ay pumasok na silang lahat sa loob ng bahay. At ipinagpatuloy naman ng mga bata ang paglalaro sa sala. Samantalang si Charity Ropert at ang anak nitong si Leonard Jr. maging ang asawa nitong si Alma ay nag-uusap naman sa kusina habang naghahanda sila ng makakain. Ngunit lingid sa kaalaman ng pamilya na ito na pala ang huling Easter Sunday nila. Sa hapon din na ito ay may isang lalaki ang naghanda ng kanyang armas. Ito ay ang kanyang .357 Magnum, 22 kalibre na handguns at isang rifle. Pinaghandaan talaga niya ang hapong ito. Pumasok naman siya sa kusina ng mga Ropert at agad nagpaputok. Una niyang tinapos si Leonard Jr. at sinunod niya ang asawa nito na si Alma. Kahit mabilis ang pangyayari, ay tinangkapan ni Charity na protektahan ang kanyang mga apo mula sa attacker.
Ngunit agad din ito nagpakawala ng 2 putok. Ito ay sa ulo at sa dibdib ni Charity. Sinunod naman ito ang mga anak ni Leonard na sina David, Teresa at Carol na malapit lang sa kusina. Pagkatapos ay pumunta naman ito sa may sala at tinapos ang iba pang mga bata. Ito ay sina Leonard III, Anne, Thomas, Michael at si John. Siniguro pa ng taong ito na hindi lang isang bala, kundi tig-2 bala ang bawat isa para hindi na sila babangon at makatakas pa. At umabot lang ng 5 minuto ang pagtapos niya sa lahat. Pagkatapos ng kanyang ginawa, ay nanatili pa siya ng 3 oras sa loob ng bahay. Tinangkapan niya tapusin na lang ang sarili, ngunit hindi niya ito nagawa. At saka naman niya napagdesisyonan na tawagan na lang mismo ang mga pulis para pumunta sa bahay na ito. Nang dumating na ang mga pulis, ay wala naman silang nakitang bakas na may labanang naganap sa loob, kaya sigurado sila na binigla ang mga biktima. Ngunit, hindi nila masikmura ang nadatnang eksena sa loob. Ang lahat ng miyembro ng Roper family ay nakahandusay na lang sa sahig sa kusina at sa sala. At ang mga pulang likido ay tumalsik sa dingding at sahig. Tumagos pa ito sa siwang ng floorboards papuntang basement. Nagulat na lang ang mga pulis nang hinintay pa sila mismo ng salarin para arestuhin nila ito. Ngunit, ang mas nagpagulat sa kanila ay nang malaman na nila ang katauhan nito. Ang lalaking responsable sa krimen ay mismong anak pala ni Charity Ropert. Ito ay si James Orban Ropert, ang nakababatang kapatid ng biktimang si Leonard Jr. Ropert. Sa araw na ito ay nasa bahay lang pala siya at nakikipag-usap pa sa mga biktima bago niya ginawa ang krimen. Nang kumalat na ang balitang ito, ay hindi naman makapaniwala ang mamamayan ng Hamilton na nagawa ito ni James. Kilala nila ito na tahimik at mahilig lang magbasa ng libro. Wala din itong kaaway sa lungsod, at higit sa lahat, ay wala din itong record sa krimen. Sa interrogation ng mga pulis kay James, ay inamin naman nito ang pagkakasala, at isinalaysay din ito ang buong pangyayari. Ang hindi maintindihan ng mga officers ay kung bakit niya ito ginawa sa sariling ina, kapatid at mga pamangkin. At ano-ano kaya ang pangyayari sa kanyang buhay na naging dahilan sa malagim niyang krimen. Noong bata pa si James Orban, ay wala nang pakialam sa kanya ang kanyang mga magulang. May iniinda siyang asthma noon, kaya limitado lang ang nagagawa niyang mga gawain. Pero sa kabila nito ay napapagalitan pa rin siya nila. Ilang beses na ding ipinapamukha sa kanya ng ina nilang si Charity na hindi siya gusto nitong isilang. Gusto nito ng babaeng anak, kasunod sana sa nakakatandang anak na si Leonard Jr. Maliban sa napapagalitan siya ng kanilang ina, ay binubuli din siya ng kapatid niyang si Leonard Jr. Sa isip ni James ay pinagtulungan siyang apihin ng kanyang ina at ng kanyang kapatid. Ito ang dahilan kaya noong 16 na taong gulang na si James ay naglaya siya at isang beses niyang pinagtakaan na tapusin ang sarili noon. Pero hindi niya nagawa. Ikinukumpara pa siya ng kanilang ina kay Leonard Jr. dahil ang kanyang kapatid ay nagtapos na may degree sa electrical engineering. Nagkaroon pa ito ng maganda at stable na trabaho at nakapundar din ng sariling bahay para sa sariling pamilya. Samantalang siya naman ay parating nawawala ng trabaho. Dahil ang mga trabaho lang niya noon ay mga extra jobs lang at hindi pang matagalan. Sa paglipas ng mga taon, ay mas lumala lang ang pagkadisgusto ni James sa kapatid niya si Leonard. Hanggang sa nagpatuloy ito sa taong 1975. Mas tumindi lang ang inggit niya dito. At sa taong ito ay wala pang panibagong trabaho si James. 41 taon na ang kanyang edad at nakitira pa rin siya sa kanyang inang si Charity sa bahay na ito. At isang araw bago ang krimen ay napuno na sa kanya ang inang si Charity. Sinabihan na siya nitong umalis na sa bahay sa lalong madaling panahon. Ang pakikitungo ng kanyang ina at ni Leonard Jr. simula pa noon hanggang nag-edad na si James ay humantong na nagkaroon siya ng depresyon. At lumala na ito sa mismong araw ng Easter Sunday. Sukdulan na ang galit niya sa sariling pamilya. Ang nakakasuklam ay idinamay pa niya ang mga inosenteng bata. Sa araw din na ito ay agad inaresto si James at kinasuhan ng aggravated homicide. Sa paglilitis noong July 1975 ay napatunayan siyang guilty sa 11 counts of murder at unang sinentensyahan ng life in prison.
Ngunit nagkaroon ng new trial noong 1982 at isang doktor naman ang pinatunayan na legally insane si James noong araw ng krimen. Kaya sa bagong paglilitis noong July 23, 1982 ay napatunayan lang siyang guilty sa 2 counts of first-degree murder. Ito ay sa kanyang ina at kapatid na si Leonard Jr. At binigyan naman siya ng 2 consecutive life sentences. Not guilty naman siya by reason of insanity sa 9 counts. Ito ay sa kanyang sister-in-law at mga pamangkin. Nakakonfine naman si James sa Franklin Medical Center ng Ohio Department of Rehabilitation and Correction. June 4, 2022, sa edad na 88, si James Rupert ay pumanaw sa Correction Center dahil sa natural na sakit. At dito po nagtatapos ang kwento ng sinapit ng Rupert family. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.